Meron tayong ginagawa dito mga katropa na Aerox version 2. Ang problema ng motor ni boss, nasira yung ECU niya nung nagpa-remap siya doon sa part ng saan doon? Daniel, saan? Sa may hit. So nasira daw yung ECU niya simula nung nagpa-remap siya. Pagkatapos ni-remap yung motor niya, umalis siya. Tapos tumirik doon sa daan. Simula noon hindi na nagawa yung ECU niya. Na meron siyang shorted. Tapos dito naman ay ABS repair NMAX version 1. Tapos na natin gawin yung kanyang ABS. Sinasauli na lang ni Daniel yung ating module. Tapos retest Daniel ha. At dito kay Gentile ay yung TMX na contact point. Pinapalabas lang namin yung kuryente. Okay na Gentile? O sige, iyan mo na yung magneto niya. Tatignan natin, i-timing natin yan. Tapos dito naman mga katropa, meron tayo rito gagawin na Mio MXI. Ang problema ng motor ni boss, ayaw umandar. Tapos nagpalit na sila ng computer box. Ito pa yung original na ano niya, na computer box? Hindi na po bro. Hindi na. Dala mo yung original na computer box? Bali, may biniling bago po boss. May bago. Nung sinalpak nyo to, umandar yung motor? Umandar tapos namatay na po. Tapos namatay uli. Ano yung pinaka nito? Ayaw umandar. Opo. Tapos pag sinususi, wala yung sabi mo, yung dito. Yung check engine. Check engine po. Pag sinususi, sige nga. Susi nga natin, boss. Bali nilabas ko sir. Okay lang, ito yung check engine niya. Opo. Sige nga. Wala. Pero may ilaw dito sa kanyang dashboard panel. Pero yung check engine niya, hindi umiilaw. Tapos, umiinit yung wire. Opo. Yung computer box niya, umiinit din. Fuel pump, hindi gumagana. Patay mo nga boss, pakinggan natin yung fuel pump. Sige nga boss. Isa pa, patay mo. Bukas. Hindi gumagana. So yung problema nito boss, hindi umaandar. Tapos nagkaroon na kayo ng bagong wiring. Opo. Dala niyo yung bagong wiring? Bali ito boss, yung hasal pa ito yung second hand na nakuha. Ito na yung bagong wiring. Pero second hand, hindi siya parang brand new na nabili. Ito na yun, tapos binuklat uli para tignan yung problema niya. So yun na pala yun. Tapos ayaw pa rin mandar. So yun mga katropa, yung problema ng motor nila boss, ayaw umandar. Nagpalit na sila ng bagong wiring. Ito na yung bagong wiring niya, pero second hand yung nabili ng customer. Tapos syempre since second hand siya, natural ito troubleshoot mo, baka may problema. Kasi kadalasan sa mga second hand, pag binenta yan, minsan may mga problema yung mga wiring. So binuksan nila yung wiring para makita kung ano yung problema, kung may putol or merong corrosion. Pero wala naman Bali medyo ilan po. ay may mga ilang putol na dinugtong. Kung sakaling naka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, ganito lang yung mga dapat natin gawin. So ito na mga katropa, yung Mio MXI na dala ni boss. At kung mapapansin nyo rito, ito yung wire na pinalitan nila. Dahil ang problema, yung wire na ito, kaya sila nagpalit dahil umiinit yung kanyang katawan ng wire dito. Dito daw na part umiinit yung wiring. Kaya ang ginawa nila, nagpalit sila ng buong wiring. Ito. At pagkatapos na magpalit ng buong wiring ay, pero ganun pa rin, umiinit pa rin yung kanyang wire, kaya hinanap nila kung ano yung grounded. So bago ang lahat mga katropa, isusi muna natin. Pag sinusi natin, mapapansin nyo, umilaw yung kanyang dashboard panel, pero hindi umiilaw yung check engine. Pansinin nyo, patayin ko. Palatandaan na may problema yung ECU or may problema yung kanyang wiring. Sa mga ganitong sitwasyon na kapag sinusi natin at hindi umiilaw yung check engine, tapos umiinit yung kanyang ECU, minsan huwag kayo basta-basta magpapalit ng ECU dahil hindi ECU ang problema ng ating motor at syempre hindi rin wiring. Bakit natin nasabi na hindi wiring? Kasi dito sa kanyang fuse, dito nyo titignan kung yung kanyang mga fuse ay pumuputok. So kapag pumuputok yung fuse, ibig sabihin may problema talaga sa wiring. Pero kapag hindi naman pumuputok ang fuse, pero umiinit yung kanyang wire at umiinit yung ECU, ang ibig sabihin yan, walang problema sa wiring. Gentle? Isusi mo, pakinggan natin yung fuel pump. Subukan muna natin, papakita ko muna sa inyo yung fuel pump, tapos yung kuryente. Titignan natin kung may kuryente o wala. So isusi mo Gentle, tapos papakinggan natin yung fuel pump ha. So isusi muna natin. Kung mapapansin nyo, wala yung check engine niya, ayaw umilaw. Tapos, sige nga Gentle, isusi mo nga, pakinggan natin yung fuel pump. Susi. Patay. Susi uli. Patay. Okay, so wala siyang
fuel pump hindi gumagana. Ang susunod na i-check natin ay kung mayroong kuryente. So dito, kung mapapansin nyo, nakalagay naman yung kanyang wire ng ignition coil, yung accessory wire, tapos yung orange wire na galing mismo ng ating computer box. At tignan natin kung mayroong kuryente. Ito yung kanyang ignition coil. Tapos isusi mo. Wala pa nga siyang push button na, no? O, irekta mo muna yung sa relay, no, starter relay. Okay, sige. Irekta mo. Isa pa. Isa pa. Okay, so wala siyang mga katropa, walang kuryente, walang fuel pump, at yung kanyang CDI ay medyo maligamgam. Mainit na. Pero yung wiring niya hindi naman gaano, or hindi pa siya talaga umiinit. Pag umiinit yung ECU, minsan madalas pinagbibintangan natin na ECU yung problema kasi umiinit siya, at kapag walang fuel pump at walang kuryente, automatic 100% ECU ang sinasabi nila. Kasi mainit, walang fuel pump at walang kuryente. Kaya minsan ECU talaga yung napagbibintangan natin. Pero nung bumili sila ng bagong ECU, pagsalpak, ganun pa rin yung kanyang sistema, walang fuel pump, walang kuryente, at umiinit pa rin yung kanyang ECU. At syempre, nung ganun na nangyari, ang ginawa ay bumili ng bagong wiring. Pag salpak ng bagong wiring, ganun pa rin, uminit pa rin ang ECU, walang fuel pump, at wala pa rin kuryente. So kapag ganyan yung encounter nyo mga katropa, ang pinaka pupuntahan nyo bago kayo magpalit ng harness, bago kayo magpalit ng ECU, ang pinaka pupuntahan nyo ay ito, CPK sensor. So ito yung IEC natin sa taas. Sa baba niya meron kayong makikita rito isa pa na sensor. Ito yung CPK sensor. Yung CPK sensor, kapag nagkaroon ng problema yan o nagkaroon ng grounded, ang tendency niyan ay hindi magkakaroon ng fuel pump, hindi magkakaroon ng kuryente, tapos yung ECU ay mainit. Pag uminit ang ECU niya, syempre iinit na rin yung kanyang wiring. So ang gagawin nyo para malaman natin kung may problema yung ECU or may problema yung TPS, ang gagawin nyo, i-unplug nyo lang yung socket ng ating TPS. Ito. So ito yung socket ng TPS, in-unplug natin. Pagka-unplug nyo yan, isususi natin. Dapat kapag in-unplug natin yung socket ng ating TPS, magkakaroon na ng ilaw yung ating check engine. Kapag hindi nagkaroon ng ilaw yung ating check engine, 100% ay magpapalit kayo ng ECU, sira na. Pero kapag nagkaroon ng ilaw yung ating check engine na naka-unplug yung socket ng ating TPS, ang ibig sabihin yan, good pa yung ECU, may problema yung ating TPS. So subukan natin, naka-unplug yung ating socket ng TPS. Tapos isusi natin kung iilaw na yung ating check engine indicator. Subukan natin. So kung mapapansin nyo mga katropa, umilaw yung check engine indicator kapag sinususi natin. Yan. Pero kapag ibabalik natin yung ating socket ng TPS, pag sasauli natin, kung isususi natin, kung mapapansin nyo, hindi siya iilaw. Ayan o. Diba? Pero kapag i-unplug ulit natin yung socket ng ating TPS, ito, kung isususi natin, kung mapapansin nyo, umilaw siya. So kapag ganyan mga katropa yung sistema, ang ibig sabihin yan, good pa yung ating computer box at may problema yung ating TPS. So ang gagawin natin dito, magpapabili tayo ng bagong TPS dito sa motor ni Boss at papalitan natin ng bagong TPS yung kanyang throttle body. So heto na mga katropa yung binili nating TPS. Ang kanyang brand ay Racing Monkey. So yung brand na Racing Monkey, pinakamagandang gamitin to kapag hindi kayo mag-original at replacement ang gagamitin nyo. Racing Monkey ang recommended ko na brand. So ang gagawin natin dito, yung lumang TPS ni Boss, alisin natin yan at isasalpak natin yung bagong TPS. So heto na mga katropa yung bagong TPS natin na Racing Monkey. Nakakabit na rin yung kanyang socket ng TPS. Tapos subukan natin mga katropa na isusi. Dapat kapag nakakabit yung socket ng ating TPS dito sa bagong TPS natin ay magkaroon siya ng check engine, umilaw siya. At magkaroon ng pump, gumana yung pump niya. Tapos yung kanyang kuryente, ititesting natin. Subukan natin. Pag susi natin, okay, umilaw yung kanyang check engine. Isabihin good yung ating TPS. At syempre kapag sinusi natin, dapat magkaroon siya ng fuel pump. Tumunog yung kanyang fuel pump. Subukan natin patayin yung susi. Tapos isusi natin, dapat tumunog yung ating fuel pump. Pakinggan natin. Yun o, parang kabayo. Parang kabayo na. Isa pa.
Alright mga katropa, ito yung lumang TPS ni boss oh. Tapos subukan natin yung kanyang kuryente kung magkakaroon. Siyempre nakasusi pa rin. Daniel, tara. Yes, boss. I-ano muli yung yung dalawang relay ha. So yun lang ha, sabihin ko kuya ano mo na, baka tamaan ako ng kuryente. Ano, boss? Sige, fire in the hole. Iyon oh. Up. Isa pa. Iyon oh, may kuryente na oh. May fuel pump na, may kuryente na. Spark plug na lang ang kulang. Good na to. Boss, kayo na mag-assemble nito? Okay, sila boss na mag-assemble kasi ang nadala dito ay tropa nating mekaniko sa San Carlos. Dinala rito para ipa-diagnose sa atin. Pero ngayon, iuwi nila, ganyan na. Sila na daw mag-assemble, sila na mag-organize niyan. So kung naki-counter kayo ng ganitong klaseng problema mga katropa na umiinit yung computer box, walang kuryente, walang fuel pump at hindi lumalabas yung check engine, yun lang yung dapat yung gawin para malaman nyo kung may sira ba yung ECU or may sira yung TPS. Pero kadalasan TPS yung problema, kaya hindi lumalabas yung ating fuel pump, kuryente, umiinit yung ECU at hindi lumalabas yung ating check engine. TPS lang ang kadalasang nasisira dito sa Mio MXi. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.